John 8:12. Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. I am the light of the world. Turuan niyo kami, Panginoon, maunawa ang malalim na kahulugan nito. At kung paano magiging epektibo sa aming buhay ang inyong liwanag. Sa ngayon, payapain niyo po kami, patahimikin, bigyan ng isip na mapanuri upang tumanggap ng inyong paliwanag. Mangusap kayo, Ama. Kayo po ang tinig na nais naming marinig, walang iba. Dalangin namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. John 9:1-3. He saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. But this happened so that the works of God might be displayed in him. Loaded itong sentence na to ni Jesus. Kasi ang mga tao nun, puro issues of sin, puro blame. Wala tuloy silang awa. Pag may kasakit ka, may kasalanan ka kasi. Pinanganak ka pa lang, masama ka na. O kaya kasalanan niya ng mga magulang mo na lumipat sa iyo, ang parusa. So dahil doon, hindi na sila nagkakaroon ng habag. Parang nagkakaroon pa sila ng rejoicing na nagdurusa ka kasi deserve mo. Noon, sa frame of mind ng mga tao, lalo ng mga relihiyoso, sa panahon ni Jesus, at hanggang ngayon naman, pag may nangyayaring hindi masaya, hindi mabuti, hindi maganda, hanap agad kung sino ang may kasalanan. But Jesus shifts the question from guilt to grace, from accusation to restoration. Sabi niya, yan ay naganap upang makita ng sandaigdigan ang gawain ng Diyos. Jesusness is this: when we see suffering, shift from blame to compassion, from accusation to help. Huwag natin gawing lisensya yung ating ideas of righteousness para baliwalain ang pagdurusa ng kapwa. In fact, para pa nga lalo silang pahirapan ng loob dahil sinisisi pa natin at kadalasan naninisi tayong kasalanan mo yan para mawalan tayo ng pananagutang tumulong o para makawala tayo sa connection sa kanila para tumulong. John 9:6-7, sa pagpapatuloy, after saying this, na hindi kasalanan ng taong siya'y bulag at hindi rin kasalanan ng kanyang magulang, Jesus spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Go, wash in the pool of Siloam. So the man went and washed and came home seeing. Gumawa si Jesus ng putik na pinaghalong laway niya at lupa. Itinapal sa mata ng bulag na ito at sabi niya, maghugas ka doon sa pool of Siloam, na pininiwalaan ng marami noon na mayroong mga nakapagpapagaling, nakapangyarihan ng tubig. Pumunta nga itong lalaking ito, sumunod sa utos ni Jesus, naiintindihan man niya o hindi. Naghugas siya sa paliguan na yon at nakakita siya. Sa isang araw lang ito, all in a day. The man steps into light by responding to Jesus. Napakarami na siguro itong hinanap na lunas, pinuntahan, hininga ng payo, ng tulong, ng reseta. Pero ngayon, sa ginawa ni Jesus, siya ay nakakita. Let's always do something practical to help. Siguro hindi natin magagawa yung ginawa ni Jesus na naglagay ng laway at putik at pinagaling yung bulag. Pero kung meron tayong kakilala na malabo ang mata at walang pambili ng salamin, yung ba namang ibili natin siya o mag-ambag tayo maibili siya, it's that the same spirit. We do something practical para makakita siya o makakita siya ng mas malinaw. Sumunod sa turo ni Jesus. Kahit small steps lang sa simula. Lalong-lalo sa mental and spiritual sight.
Bulag ang sandaigdigan. Kinakatawan ng taong ito. Kaya sabi ni Jesus, wala siyang kasalanan. Walang kasalanan ng mga magulang niya. Ito ay naganap para ipakita ngayon ang kapangyarihan ng Diyos para sa buong sangkatauhan. Ibig sabihin, ang magaganap sa lalaking iyon ay magaganap sa buong sangkatauhan. In fact, ang kalagayan niya ay kalagayan din ng lahat. Kaya tingnan din natin, meron din tayo mga sariling kabulagan. Maaaring hindi physical, pero mental, intellectual, spiritual, emotional. May mga blind spots tayong lahat. At sa pakikinig kay Jesus, kahit sa kaprasong turo, unti-unting pagsunod, kahit hindi sa malalaking bagay, lumalapit tayo sa pool of Siloam para mahugasan at para lalong luminaw ang ating paningin kung may paningin na nga tayo. At kung totally bulag, spiritually, intellectually, ay para mabuksan ang ating isip. Ang mga katuroan ni Jesus ay tinatawag na light, liwanag, light of the world. Alam niyo yung liwanag, bigyan niyo lang ng konting puwang para pumasok sa isang madilim na kwarto. Nagliliwanag na yun. Step into higher spiritual light by responding to Jesus' first awakening light. Nasa kadiliman talaga ang isip ng mundo. Si Jesus nang may sabi nun. Papasukin kahit sa kaprasong siwang lang ang liwanag ni Jesus. At ito'y magiging panimula lamang ng progressive and increasingly more powerful enlightenment. Pero kung meron palang konting ideya na pero kontra na sa dati nating nakasanayang marinig, kontra sa ating common sense, itatanggihan na natin agad, galing kay Jesus, paano tayo magkakaroon ng liwanag? Keep an open mind. Especially to ideas coming from Jesus, even if they are kontra sa dati mo nang nakasanayang paniwalaan. Bigyan ng space ang seed of truth ni Jesus. Get out of the mental box na kinakakulungan ng ating isip para niya tayo mapalaya. So you see, the blindness here is not only physical, symbolic of a more terrible blindness. Mental, spiritual blindness. Sa pagpapatuloy, John 9:13-16. They brought to the Pharisees the man who had been blind. Now the day on which Jesus had made the mud and opened the man's eyes was a Sabbath. Therefore the Pharisees also asked him how he had received his sight. Paano ka nakakita? Di ba Sabat ngayon? He put mud on my eyes, the man replied, and I washed and now I see. Some of the Pharisees said, this man, Jesus, is not from God, for he does not keep the Sabbath. Dinedma nila na yung bulag, alam naman nila yun maliit na community lang naman yan, nagkakasalusalubong sila dyan araw-araw. Bulag, from birth, nakakakita ngayon, but that's not the news. Ang news di ba Sabat ngayon? Bakit gumawa siya ng putik? Nagtrabaho siya, he broke the law. Hindi siya from God. They demonized the act of Jesus. At syempre, nadamay din yung man, dahil siya din lumublob doon sa tubig, nagtrabaho din siya. Ikaw, pareho kayo. Lawbreakers kayo. Hindi pwedeng from God yan. Never mind na effective. You see the blindness? And now, nalalaman natin kung sinong tunay na bulag. Tapos nalalaman na natin kung sinong nakakita at sino ang mananatiling bulag. Depende sa attitude nila kay Jesus. Sabi nila, tayo ang from God. Tayo ang sumusunod sa kaugalian. Yang Jesus na yan cannot be from God. At ikaw din, hindi ka from God. Sinful ka from birth. But others asked, how can a sinner perform such signs? So they were divided. They were divided by clarity of vision. Merong bulag yung mga Pharisees at merong mulat ang mata yung mga nagsasabing, paano naman pwedeng mangyari hindi yan from God? Nakakita nga yung tao. Very powerful miracle yan. May mga nag-iisip. Hindi lahat nabudol ng mga Pharisees. Hindi lahat natakpan nila ang mata at tenga.
may nag-iisip. At pumalaga mga ito. Sasabihin nila, paano magiging hindi yan from God? This is such a powerful miracle. Pwede bang gumawa niyan ang hindi taong kinakasihan ng kapangyarihan ng kataas-taasan? What do we see here? Pharisees protects religious rules, even against human restoration. So, because they want to protect, it covers the eyes. Mas nais nilang panatilihin yung status quo. Walang iibahin, walang babaguhin sa rules, sa kaugalian, sa tradisyon. Basta, hindi from God ang nangyaring yan. Hindi nila na malilingid na wala naman talaga silang malasakit sa mga tao. Hindi man lang nila ikinatuwa na yung bulag, nakakita. Ang nakita nila, yung Sabat ngayon, hindi dapat nangyayari ang mga ganyang bagay. You see how religion can blind? How religiosity can blind people and take away reason? Now, the healed person becomes secondary. Hindi siya ang primary story. Secondary na lang siya. The healer gets demonized and the very work of God becomes suspect. And this is a crisis of interpretation. A closed framework resists reality because and when that reality threatens control. The Pharisees, the teachers of the law, the priests, the religious leaders had complete control over society, over the nation, over individuals, communities, and families. Now suddenly, makakalog yung control na yon because Jesus heals on a Sabbath. What does it mean? Na pwede naman pala. Hindi kailangan pagpakamatayan ng pagsunod dyan. In fact, sinadya pa nga ni Jesus sa Sabat ang marami niyang miracles para lalong mapag-usapan na pwede. Ang nagbabawal lang sa inyo niyan ay yung mga Pharisees na yan, hindi naman talaga ang Diyos sa langit dahil ang Diyos sa langit ay nagpapagaling kahit Sabat, especially sa Sabat. Jesusness prioritizes life over system. Mas mahalaga kay Jesus, mas mahalaga sa Jesusness ang kapakanan ng tao, hindi yung technical obedience to tradition. Kaya nga, sabi niya, that it's not from God. Tulad din nung sinabihan si Peter ng voice from heaven, kumain ka niya mga bumababa na yan, ng mga hayop galing sa taas. So, hindi po ako pwedeng kumain ng unclean thing. At sumagot ang Diyos, do not call anything impure that God has made clean. Ako na nga nagsasabi, kainin mo, magkangatwiran ka pa dyan, hindi po ako pwedeng kumain ng unclean. Ano palagay mo sa akin? Pinapakain kita ng unclean? Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi talaga to unclean? Yun nga. Kaya ako nga ipinapakain sa'yo. Paano po yung sabi ng mga Pharisees na unclean to? Di mamili ka kung kanino ka makikinig, sa Pharisees o sa akin. When religious rules conflict with healing a person, people of God choose restoration. Ano man yun ang makakapagpanumbalik ng sigla, lakas, kalusugan, dangal ng tao, yun ang piliin, hindi technical religiosity. Consider the facts on the ground. Gumaling na nga iko-contest mo pa. On grounds of technicality, Sabbath ngayon. In the story, evidence is ignored when it challenged position carved in stone. Siyempre, nakataga sa bato yung kanilang mga tradisyon Hindi pwedeng ibahin. Nakasulat yan sa bato, nakauka sa bato, walang papalitan. Kaya noong pa man, ina-address na to ng kataas-taasan. Sabi niya sa Ezekiel 36:26, ang titigas ng puso nyo, ang titigas ng mga paninindigan ninyo, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Galing mismo sa bibig ng Diyos, inusal ng propeta, gagawin ko ang puso niyong malambot, mabuti, mabait, papalitan ng pusong pinatigas ng mga panindigang itinaga sa bato. Bibigyan kayo ng bagong puso at kaisipan, ng katuruan, ng bagong teacher,
para makita nyo kung ano ang tunay na nanggagaling sa kataas-taasan. Kaya sabi ng Hebrews 1:1-2, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son. Sabi nung araw, mga nadidinig natin, anas-anas, bulong-bulong, kapra-kapraso, puta-putake, galing sa mga kung sino-sino. Pero ngayong last days, meaning last days of mental darkness, last days of katigasan ng puso, last days of pagmamatigas ng pusong bato, diretso na tayong kinausap ng Ama through His Son. Anong ibig sabihin nun? Gawing batayan, gawing final authority, si Jesus. As if kailangan pang i-memorize yan. Pag may katuruan, ang mga kung sino-sino na kontra sa katuruan ni Jesus, alam nga naman yung kung sino-sino sundin mo. Pag sinasabi ng mga Pharisees na Sabat ngayon, hindi pwede. Pero nagpagaling si Jesus, alam nga naman doon ka sa mga Pharisees makinig. Pero hanggang ngayon, nangyayari pa yung pagdadalawang loob ng mga tao. Pagka ang mga naririnig nilang katuruan ni Jesus, kahit directly quoted from the Gospels, from Jesus, nagdadalawang loob pa rin sila kung sino susundin, kung ito ay salungat sa mga nakasanayan nilang sundin. So this story of the blind man is also our story. Tayo din yung bulag at tayo din yung pwedeng magkaroon ng sight. Although pwede rin tayong maging Pharisee, manatiling bulag dahil ipagpipilitan natin ang kaugalian at nakasanayan. Jesus is the image of the invisible God, sabi ng Colossians 1:15. Yung kataas-taasan, invisible, naging visible through Jesus. So huwag na tayong manghula kung ano ang kanyang kabuuan, ano ang kanyang katangian, kasi ipinakita ng lahat ni Jesus sa kanyang gawa, sa kanyang salita, sa kanyang mga katuruan. Not someone else, not anyone else ang image ng Diyos, kundi si Jesus. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Hebrews 1:3. God's final and clearest self-disclosure is Jesus. Kaya obviously, kay Jesus sumunod. Turo ni Jesus ang pakinggan at turo ni Jesus ang ituro sa iba. A closed religious system becomes blind to what is new. In fact, allergic yung closed religious system sa anything new. Kasi baka maiba yung power structure, mawala ng kapangyarihan at impluensya, yung mga nag-e-enjoy ng power. Pero lahat ng kay Jesus ay new. New Testament, New Covenant, New Command, Love, puro new. Everything is new in Jesus, kung saan allergic yung mga mahilig sa old. A closed religious system resists truth when truth challenges control. Kasi ang Pharisaic religiosity, yan ang number one lagnat, control. Dapat control ang isip mo, control ang gawa mo, ang kilos mo, ang buhay mo. Pero hindi ganun si Jesus. And this results even in a very obvious proof of power. So a closed religious system preserves itself even against solid, practical evidence, even scriptural evidence. Kaya nga kahit may katuruan si Jesus sa Gospels, ipagpipilitin pa rin nilang iba, yung mga ibang katuruan na kung saan-saan galing. Siyempre, kung agree naman sa turo ni Jesus, edi good, go. Pero kung salungat, alam na natin na dapat i-Jesus filter yan. Dapat ang manaig ay yung katuruan ni Jesus. Pharisees rejects Jesusness, to say the obvious. Kasi naiiba yung power structure. People are empowered, people are set free, at nawawalan ng absolute grip ang mga religious leaders over the people. Kahit may mabuting nangyari, hindi ito matanggap ng Pharisees dahil hindi galing sa nakasanayan at lalo namang hindi galing kasi sa kanila. Pag hindi galing sa kanila yung magandang nangyari,
ire-reject nila yon, i-demonize pa. Kaya ang major project ng Pharisees, magsara, magkulong ng isip ng mga tao. Bantayan ninyo kung may nagsasara at nagkukulong ng inyong isip. Yung huwag kang makikinig sa iba, huwag kang magbabasa ng gawa ng iba, sa akin ka lang makikinig, huwag kang dadalo sa iba, huwag kang makikipagmabutihan sa iba. Bakit anong gusto? Solohin ang isip mo, natural. Pharisees struggles to recognize good when it comes in an unexpected form, especially when it erodes and challenges their so-called authority. But, sabi sa Acts 2:17, eto na naman, in the last days, tulad ng sinabi sa Ezekiel, God says, I will pour out my spirit on all people. Kanino daw ipo-pour out ang spirit, church? All. Hindi na yung solo ng mga religious leaders lamang. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Prophecy ni Joel na kinote ni Peter sa Acts chapter 2 nung day of Pentecost. Dahil marami nagtatanong, ano yan? Mga lasing ba kayo? Bakit kayo ganyan? Umagang-umaga. Sabi ni Pedro, umagang-umaga nga, lasing. Siyempre, wala pang alak available. Ito ang sinasabi ni Joel. Matagal na in the last days. In the last days of the planet? No, in the last days of ignorance. In the last days of the heart of stone, God will reveal His truth to all people. At mula noon hanggang ngayon, yung mga Pharisees, pinipigil yung kalat ng revelation na yon dahil ayaw nilang marating yun ang lahat ng tao. Dahil gusto pa nilang solohin ang loyalty, allegiance, at bulsa ng mga tao. Magmatiyag. Magbantay. Reality is far richer than our frameworks. In Jesus, truth cannot be reduced to our usual categories. Hindi pwede, hindi dapat na ikahon si Jesus. Hindi pwede at hindi dapat paluhurin si Jesus sa kahon ng Pharisees. Hindi dapat piliting pagkasyahin si Jesus sa maliliit na kahon ng Pharisees. Baligtad. When something good happens outside your box, outside your expectation or understanding, pause, reflect before rejecting it. Pag parang hindi ko yata ito naintindihan, nakaka-nosebleed. Bleed pa more. Pero intindihin mo. Parang mahirap understand ito, nakakapagod. Magpagod ka, magsikap ka. Kasi para yan sa kalayaan ng iyong utak. Don't be comfortable in so-called comfort zones. No one grows inside their comfort zone. Kailangan lumabas. Kailangan magbanat ng buto, magbanat ng utak, paganahin ang mga neurons ng iyong brain para makalaya sa mga kamangmangan at kadiliman at kakitiran dahil kay Jesus may kalayaan at may pagpapalaya. John 9:24-25, hindi pa sila nakontento kasi hindi na-convince yung mga tao. Yung mga tao nagsasabi, kung hindi yan galing sa Diyos, bakit gumaling tong bulag? Ayaw nila nung ganong conclusion na hindi sila yung nagwagi ng clearly. So, ipinatawag uli si bulag na nakakakita na. Kailangang ulitin ang accusation. Kailangang ulitin kasi walang nakukonvince. A second time, they summoned the man who had been blind. Give glory to God by telling the truth. Ginamit pa ang God, Give glory to God by telling the truth. Alam niyo yung word na God, truth? Ang daling gamitin as weapons. Ano ba yung truth? Kaya nga sabi ni Pilate, what is truth? Yung nagsasabi, ako ang truth, si Jesus yun. Pero yung nagsasabi, outside of Jesus, kailangan mo suriin yan. Sabi nila, luwalhatiin mo ang Diyos, magsabi ka ng totoo. They said, we know this man, Jesus, is a sinner. Talaga, alam nila yun. Paulit-ulit na paggiit ng point nila. Kasi kailangan pasamain si Jesus para sila bumuti. Kailangan ibaba si Jesus para mataas yung Pharisees.
Kailangan baliwalain yung ginawa ni Jesus para bumalik sa Pharisees ang tiwala ng mga tao. Sabi niya, this man is a sinner. Sumagot yung lalaking dating bulag. He replied, whether this a man is a sinner or not, I don't know. Sino ako para malaman yan? Sino kayo para malaman yan? One thing I do know, I was blind, but now I see. Yung malay ko kung makasalanan siya. Hindi ko alam yan. Pero may alam ako. Dati akong bulag. Ngayon nakakakita na ako. Yan ang alam ko. They were pressing the witness to agree with an already fixed judgment that Jesus is a sinner, that act came from the devil, not from the God in heaven. Pinanindigan ng tao. Imagine nyo, isang dating bulag from birth, therefore, hindi yan yung matatawag mo nagkaroon ng oras para mag-aral, magpakadalubhasa, magpakatalino. Pero pinanindigan yung malinaw na katotohanan. In spite of the Pharisees, before the Pharisees, may buto itong taong ito. Nanindigan. Mali ko sa inyo. Ang alam ko, gumaling ako. The healed man stands against systemic control of interpretation. Ini-interpret kasi ng mga Pharisees yung scriptures na alam nila. Therefore, wrong dapat si Jesus. Dapat sila yung tama. Pero nanindigan yung nakakitang tao. Wala akong pake sa theology nyo. Ang may pake ako sa katotohanan na gumaling ako. What only matters now is that I can see. Do not consume reality to serve a predetermined conclusion, lalo sa mga religious issues. Marami niya mga lutong Macau, yung putol-putol na yung mga ingredients, determine na ang pagluluto. Huwag kayong padadala doon. Always process information, process knowledge, and with the light and guidance of the Holy Spirit, do not be afraid to discover new interpretations and applications. Kailangan makawala sa mga kahon na pinagkulungan sa ating isip. Dapat hindi predetermined ang verdict, open-minded ka. And do not dismiss the evidence. Tulad yan, nakakita yung tao, i-dismiss mo yun. Anong klaseng kabulagan yan? John 9:34-35, to this they replied, you were steeped in sin at birth. How dare you lecture us? And they threw him out. So ikaw na makasalanan, mula pinanganak, kaya ka nga bulag. How dare you? Tuturuan mo kami itong may mga PhD, kami itong mga expert, kami itong may mga titles before our name, mga initials na maraming-marami. Isa ka lang bulag dyan. How dare you? At itiniwalag siya. Yun ang last line of defense and offense. Itiwalag ka. Because they were gatekeepers of religion. Pag sali nila, sali. Pag pinuwera nila, puwera. Kaya yung mga takot na takot, mapuwera at masipa, baw na lang ng baw, yuko na lang ng yuko, kahit sa baluktot. So pinahiya nila yung tao, tapos pinilayas. Ipinilit na closing statement, bulag ka kasi, sinful ka kasi at birth. Parang walang nangyaring phenomenal miracle. It's just brushed away. Brushed aside. Binaliwala ang solid evidence. Basta sinful ka, demonic si Jesus, kami pa rin ang from God. Period. End of conversation. Tiwalag. A sense of being right can become permission to belittle. Hindi unusual to see self-righteous people ignore, belittle, disrespect, and even mangbastos ng kapwa. Na sa ngalan ng Diyos, sa ngalan ng kanilang righteousness, sa ngalan ng kanilang title, nagiging magaspang. Kung minsan pa nga ay malupit sa kapwa. The license of religion to trample on other people's dignity. Kitang-kita dito sa kwento, at patuloy na nakikita yan sa maraming kwentong patuloy na nagaganap, buksan ang mata. Religion becomes a weapon to humiliate instead of a way to restore. Observe, magmatyag. Do not be a victim of this Pharisiness.
Pag ang pagiging tama o guni-guni ng pagiging tama ay nauwi sa paglait at pagsipa, may mali na. Alam mo yon. Every single cell in your body will tell you. Every neuron in your brain will tell you, may mali dito. Kahit ano pang religious title nito, kahit ano pang grupo ito, pero meron ng pagyurak sa kapwa, pagsipa, may mali na dito. Hindi na ito from Jesus. Napaka-importante to listen to that small voice of Jesus. The conscience that comes from Jesusness. Sabi ni Jesus sa Matthew 6:23, "But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness." Pag ang paningin mo, pananaw mo, paniniwala mo at paninindigan ay may karamdaman, yung buong pagkatao mo ay mababalot ng dilim. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? Kung ang liwanag mo ay dilim, grabe naman kadiliman yung nangyayari sa iyo. Have an eye check-up sa Jesus Optometry and Ophthalmology Clinic. Siyasatin mo ang iyong paniniwala, paninindigan, ipasiyasat kay Jesus. Lord Jesus, ano po itong pinapaniwalaan ko na to? Sa inyo ba ito galing or not? Itong behavior ko na to, itong attitude ko na to, itong aming practice, tradisyon na ito, sa inyo ba to? Sa Pharisees, suriin niyo po ako. Dapat nagpapasuri. Huwag matigas ang ulo. Let Jesus change our heart of stone into a heart of flesh. So do not use your truth to humiliate. Hindi ko sa palagay mo, hawak mo yung truth at truthful ka, ay may lisensya ka na manglait, mangyurak ng kapwa. Jesus respects people. Kahit ano pang kalagayan nila, kahit saan sila galing. At yun ang model natin. John 9:35, nabalitaan ni Jesus yung nangyari na itinawalag, sinipa yung tao. Hindi ka na pwedeng umattend sa synagogue, hindi ka na pwedeng umattend dito, alis ka na. Bakit po? Nakakita ka eh. Kasi pinagpipilitan mong hindi makasalanan si Jesus, puwera ka na. Jesus heard that they had thrown him out. And when Jesus found the man, he said, "Do you believe in the Son of Man?" "Lord, I believe." And he worshipped him. Jesus said, "For judgment I have come into this world, so that the blind will see, and those who see will become blind." Remember, sabi ni Jesus, ito'y naganap, hindi dahil makasalanan siya o makasalanan ng magulang niya, ito'y naganap para makita niyo ang gawain ng Diyos. At anong ginawa ni Jesus doon? He judged the work of the Pharisees, He exposed their blindness, and He exposed their mistake in considering all illnesses as coming from one's sinfulness. A man thought to be under judgment becomes the site of God's work. Siya ang naging workshop ng gawain ng Panginoon. Siya ang naging exhibit A ng kabutihan ng Panginoon. Those thought to be guardians of truth are exposed as blind. Judgment here, as Jesus says it, seems to mean revelation. It reveals who wants truth and who wants only control. Nalinaw, nagkalinawan kung sino ang sino. The presence of Jesus discloses who receives light and who resists it. Siguro gumagalaw yung mga guni-guni. Naghahanap ng mga application sa mga katotohanan ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Go ahead. Pinag-aaralan natin ito talaga para ihambing ang kalagayan natin ngayon. Suriin ang mga nagaganap sa ating buhay, pati ang sarili natin pag-iisip, at dalhin ito sa Jesus filter. Makita, maunawa ang tunay na turo ni Jesus, at yun ang ipamuhay. At sa pagpapatuloy, John 8:12, Jesus said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." Pag walang liwanag, mali ang tingin. Pag mali ang tingin, mali rin ang lakad. Si Jesus ang liwanag.
Dahil sa Kanya, lumilinaw ang nakikita, ang nauunawa, at ang dapat gawin. At kung saan pupunta, at kung paano pupunta ron, paano lalakad. Jesus is the light by which all reality, truth, life, and the way of God become visible. Namnamin yung kahulugan nito, mga kapatid. Siya talaga ang nagpapaliwanag ng lahat. Hindi lang ng theology, pati kung paano ka magigisa, paano ka maliligo, paano ka makikitungo sa kapwa. Yung buong buhay, naliliwanagan ni Jesus. Siya ang pamantayan. At isa lang naman ang overriding rule niya sa lahat ng yan, love. Paano naman po ako mag-a-apply ng love sa paliligo? Abi, huwag mo nang ubusin ng tubig kung isang timbalang yan. Love your kasunod pang maliligo, itinira mo na lang isang tabo. Meron kinalaman sa paliligo. Sa pagsisipilyo, piniga mo na yung buong toothpaste, wala lang natira doon sa susunod. Diba? So may love pa rin doon. Lahat. Kaya si Jesus ang liwanag ng buong sandaigdigan, maging ng ating isipan at puso. At ang pagpapaliwanag doon is His only command, love. Tulad noon, nasan yung love ng Pharisees? Nakakita na nga yung tao, nilait pa at isinipa. Nasan yung love? Hindi mahirap malaman kung alin dyan ang Jesusness, alin dyan ang Pharisees. At sabi niya, whoever follows me will never walk in darkness. And we must be careful here. Darkness is not always obvious evil. Pag sinabing darkness, hindi lang yung may sungay, may maitim na pakpak at may buntot at may hawak na tinidor. Sometimes, darkness wears the clothes of certainty. Yung sure, na sure, na sure. Madalas yun ang darkness. Kasi ang tunay na light, kahit papano, magbibigay ng space for a possibility na baka siya mali. Para hindi siya maging judgmental, self-righteous, dogmatic, magbibigay siya ng space. Pero yung sure, na sure, na sure, madalas yun ang nasa darkness. Sometimes darkness quotes rules. Hindi lahat ng quote ng verse, ng mga kautusan, yun ang nasa light. Sometimes darkness sounds very correct and very righteous. How will you know na hindi pala siya nasa light? If it cannot be merciful, if it cannot rejoice when the blind begin to see, if it protects the system more than people, then the room may be bright with religion, but still dark to Jesus, as far as Jesus is concerned. Because the test is kindness, goodness, love, mercy. That is the test. Hindi yung galing ng salita at hindi yung lutong ng mga verses. Mabuti ba? Mabait ba? Loving ba? Observe. Identify darkness. Get out of darkness. In case nakapasok ka o napapasok o sumabit yan. Whoever follows Jesus does not merely receive doctrine, they receive direction. Light changes how reality is seen. Pag natapunan ng liwanag ang isang kwarto, nakikita mo yung relationship ng mga muebles, sa mga gamit, makakalakad ka ng hindi natatapilok, hindi natutumba, kasi may light. Pag wala, you can stumble. So light really is very practical. Light doesn't merely allow sight. It gives perspective, orientation, and guidance. At lalong-lalo pag pinag-aralan mo ang light sa physics, mas maunawa mo pa. Light sa biology, mas lalo pa. At light sa quantum physics, ang lalim ng maabot na yung pangunawa. Light shapes perception. It orders how reality is interpreted. It is no accident that Jesus said, I am the light of the world. Dibdibin natin ang kahulugan nun. Jesus orders how religious laws are interpreted and applied. Jesus is the final court of appeal. Jesus is the Supreme Court in matters of religion. Dapat doon sa Kanya dinadala ang lahat. Pag may liwanag, lumilinaw ang nakikita, kaya mas nagiging tama ang pag-unawa at kilos. In Jesus,
Reality is not guessed, it is revealed. Life is not only guided, it is disclosed, ordered, and sustained. Gawing reference si Jesus. Super memoryahin nyo, especially ang Gospels, very especially ang mga direct teachings and quotations from Jesus. Kung maiksi ang buhay mo, hindi mo kayang pag-aralan lahat, focus on the Gospels. Focus on the life of Jesus. Balikan natin ang nakaraan. Ang nakaraan ng light. Kasi ang unang sipot ng light, nasa Genesis 1. Konting pagbabalik tanaw. So Genesis 1, God speaks light into darkness. And when light appears, creation begins to move. From confusion to order, from emptiness to life, from darkness to a world that can be seen, named, arranged, and filled. Life is the first movement toward light. At nakita natin lahat yan sa Genesis. Basahin nyo, homework, reviewin. O gusto nyo, basahin natin ngayon, abutin tayo ng hapon. Nandun lahat. Light ang pinagmula ng lahat. At light ang nagbigay ng guidance sa lahat. And it's no accident that Jesus says, I am the light of the world. Sa simula pa lang, liwanag na ang sagot ng Diyos sa dilim at gulo. Kaya sa Psalm, light is guidance. Ilaw sa daan para hindi maligaw. Sa Isaiah, the prophet speaks of light for people walking in darkness. Light becomes rescue. God brings people out of darkness and confusion. Kaya naman hindi kakatuwa na sa John 1:1-5, kung Genesis ang simula ng old, John ang simula ng new, light pa rin ang topic. Parehong light sa simula. Kaya sabi ni sa John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and this is light that brought life to all men, etc. In John 1:4-5, in Him, in Jesus, was life. And that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Although may darkness, hindi na naig ito ng ganap. Kaya nakita nyo, may mga taong sumasalungat pa rin doon sa Pharisees. Kung hindi ang galing sa Diyos, bakit nakakita? Merong patuloy na merong light ang kanilang isip. Hindi naman lahat na bulag. Kaya yung man who was healed, sabi niya, ewan ko sa inyo, basta ako, gumaling ako. Meron siyang light. And all throughout time, may mga nagdala ng light na yun. Di yan nawala. The light in Genesis is now revealed as person, as Jesus. In Jesus, life and light enter the world again. The light is not merely brightness, it is life itself. The light has come, but not everyone wants to be able to see. Tulad ng mga Pharisees, eto na nga ayaw pang paniwalaan. Pero may mga mulat, may mga laging nakakita, at meron namang konting pitik lang sa kanilang utak ay nakakakita na. Meron nun. Kaya sabi, but to all who did receive Him, meaning His light, who believed in His name, He gave the right to become children of God. John 1:12. Kung light sa Genesis 1, John 1, light uli ang topic kasi ibinalik. So this is creation being recreated. This is creation being reordered through the same agent, light. Except noon, hindi clear. Ngayon, kinlarify na ang light na yan ng anak ng Diyos. Siya si Jesus. God calls His people out of darkness into His wonderful light. Sabi ng 1 Peter 2:9. So out of darkness, kinukuha ka, binubunot ka ni Jesus. Kung sasama ka, nasa sayo yan. Nasa dilim kasi ang mundo. Jesus does not merely brighten the darkness, He calls people out of it. What is the darkness that Jesus is calling you out from? Makinig. Huwag maglublob sa darkness kung iniaahon ka na nga ni Jesus.
Hinahango na nga tayo, tinatawag tayo, susunod na lang tayo. Binuksan na niya yung daan. In our story, the one who first spoke light at the beginning, in Genesis, now stands before a blind man, a picture, a microcosm of humanity needing restoration. Imagine, Genesis, tinapunan ng liwanag ang kadiliman. Tapos sa John 1, ang liwanag na yun pala ay ang anak ng Diyos. At ngayon sa kwento, yung bulag, ang kaharap niya ay si Jesus, ang anak ng Diyos. Ang liwanag ng Genesis, ang liwanag ng John 1, yun ang light of the world. Imagine, kaharap niya. At siya naman, kinatawan ng buong sangkatauhan na bulag ang nangyari sa kanya ay clue ng pwedeng mangyari sa lahat ng makikinig. Yung lalagyan ni Jesus ng putik, laway niya at putik yung mata. Lalagyan ka na nga sa, ay kadiri, huwag kang palagay. Manatili kang bulag. Yung nilagyan ng putik, sabi, magpahugas ka doon sa pool, sumunod naman. Anong kailangan nating ministration ni Jesus? At anong kailangan pagsunod natin para matanggal ang mga kabulagan natin? Nakita niyo si Paul, nung kanyang susugurin ng mga maniniwala kay Jesus, siya'y pinigil at siya'y nabulag. And after 3 days, pinapunta sa kanya si Ananias, sabi, mag-minister ka kay Paul, gusto ko yang maggamit sa aking gawain. At as soon as Ananias, o siya nga ba yun, check the name, as soon as he ministered to Paul, naglaglagan ng para mga kaliskis na nakadikit sa kanyang mata. At ano rin unang nangyari sa kanya? Nakakita rin. Nakita niyo the metaphor of blindness, the metaphor of light? Because when Paul was going to attack the people of God, na-blind siya ng light at nahulog siya sa kabayo. Light na naman. And Jesus said, I am the light of the world. At may nagsabi siya, Paul, Paul, or Saul, Saul, why are you persecuting my people? Sabi ni Saul, who are you, Lord? I am Jesus. Siya yung light. And this same light, nakaharap nung bulag na yon, kaharap din natin ngayon. Can you imagine the drama? The power of this scene that is not only about the blind man, but also about all of us. Kaya sabi ni Jesus, hindi dahil sa kasalanan ng magulang, hindi dahil sa kasalanan niya, naganap ito dahil makikita sa gawain na ito ngayon, sa gagawin ko, ang kalagayan ng buong mundo. The world will see the grace of the Father in heaven. And the Father will deliver you from your darkness. This healing that happened to the man is creation happening again. Dahil nag-fall. This healing is recreation, restoration of all of us, willing to be restored. Something broken, not only in one man, but in the whole of humanity, is being made right there and then. This event is cosmic, therefore telescopic. It is also molecular, therefore microscopic. Infinite. Tumaas ka at bumaba, lumaki ka at lumiit. Yun ang gawain ng light of the world. This happened so that the works of God for all humanity might be displayed in Him, sabi ni Jesus. Hindi lang ito isolated kwento ng isang taong pinagaling. This healing is a preview of a larger, universal restoration. Darkness is being removed, sight is being restored, and life is being reordered. Make it universal, make it global by beginning in you. At pag naganap sa bawat isa sa atin, ang buong planeta ay maliliwanagan sa pamamagitan nating naliwanagan na. Dapat sumali ang lahat sa work na ito ng kataas-taasan. In Matthew 11:2-5, John asked if Jesus was the expected one. Sabi ni John, pumunta kayo kay Jesus, itanong niyo kung siya na yung inaabangan natin.
Jesus answered by pointing to restored lives. The blind see, the lame walk, the sick are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the poor receive the good news. Sabi niya, tingnan niyo kung ako na ngayon. This particular event involving the blind man functions as a microcosm, a localized healing that embodies the larger claim, the larger teaching of John, that in Jesus, life and light have entered the world. And may I say, again, like light entered the world in Genesis. Follow Jesus, the light. Huwag nang mag-isip ng iba. Do not refuse the light, the healing, the correction. Isunod, ayon kay Jesus, ang reading, understanding, interpretation, and application of all other teachings. Dahil sa liwanag, hindi lang basta nakakita, mas tama ang pagbasa ng reality. In Jesus' life is not only seen clearly, it is lived rightly. Iba to know and iba to be. Sabi niya, I am the light of the world. World does not only mean the physical planet. It includes life, systems, culture, everything. Following Jesus is not only belief, it is reorientation. A new way of seeing, judging, and living. Be changed by the renewing of your mind, sabi ng Romans 12:2. Hindi pagpapalit lang ng religious label, religious membership, kundi pagpapalit ng isip. Sabi ng matatanda, paghuhunos dili. Pagbabago ng takbo ng utak. Huwag deadmahin ang Jesusness because it is everything. Ang bulag ay nakakakita, ang akalang nakakakita, ang bulag. Jesus the light now asks for a decision. Ngayon, humihingi si Jesus ang desisyon sa lahat ng nakikinig. Will we tackle suffering with blame or with compassion? Yung dadalaw ka sa may sakit, baka naman may unconfessed sin ka, sister. Huwag ka nang dumalaw. Yung may kasalanan, siguro sila, kaya nagkakaganyan. Pag kami mga nagkakandahirap-hirap ang buhay, kasi sinful. Pag ganyan ang attitude mo, magtikil-tikil ka, magkunwaring Kristiyano. Pharisee ka. Pag ganun. Huwag ka na magkunwari. Kasi dapat harapin natin ang katotohanan para tayo makapagbago eh. Habang pinagtatakbo mo yung sarili, hindi ka magbabago. Will we protect systems or restore people? Will we use truth to humiliate or to heal? Will we use our faith to exclude or to include and welcome people? Yan ang mga practical application ng light na yan. Will we defend darkness because we have learned to call it light? Or get out of it as Jesus calls? Receive the light. Follow the light. Walk in the light. Let's bow before the Lord and think about these things. The Lord is asking you to decide what to do with your darkness, what to do with the darkness around us, and what to do with the light that He offers. Be with the Lord in silent reflection.